Ito po ang Church of Saint Mary the Virgin at ito po ang main Episcopal Church ng Sagada. Ginawa po ito noong 1904 ng mga Amerikanong missionaries na pinangunahan ni Reverend Staunton. Isa itong historical landmark at paraan nila ito ng pagpapakita ng convergence ng indigenous architecture ng mga Igorot at sa impluensya ng mga Kristyanismo. Ang sunod naming dinaanan ay ang kanilang pangunahing libingan at ang mga nakabakanting libingan dito ay nakareserve para sa kanilang kabiyak na naiwan. At dinaanan din namin ang Eco Park. Dito daw sumisigaw ang mga tao bago magdala ng mga labi na ililibing sa kuweba. At sa gawing ibaba naman ito ay ang famous hanging coffins ng Sagada. At makikita sa mga kabaong na nakalagay ang kanilang Igorot name sa bawat yumao. Ganito sila noon maglibing, 2,000 years ang nakalipas. At nabago lang ang practice na ito noong 2010. Sa nakalipas na episode ay dinalaw natin ang bayan ng Atok. At sa pangalawang episode ay iikutin natin ang bayan ng Sagada. Samahan niyo po kami at panoorin ang buong istorya at ganda ng Sagada. Tara po! Hi, good morning po mga kababayan, mga idol, no? At syempre, paalis na kami dito sa Mount Olis at papunta na tayo sa Sagada. Yan. Pakita lang natin yung view dito sa bungad ng Mount Olis. Napakaganda po. Grabe. Mountain Province. Dito na to. Punta na Sagada. Sagada na. Sabangan Mountain Province. Barangay Tanggingan, City Sabangan Mountain Province. Yan, discover Sagada. Ano yan? Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins. Ayun yung Hanging Coffins. Cave Connections. Ano to? Dalangangan Cave. Pungas Falls. Pongas Falls. Uy, Marlboro. Dito pala yung Marlboro Mountain. Yung ano yung sinasabi mo? Yung clouds. Sea Clouds. Ayun, si Clouds. Nandito pala, oh. Marlboro Mountains.
Tapos ano yung yung baba? Pokong Falls. Bomod, Okay Falls. Obwa Falls. Sagada Pottery. So ito yung isang wall. Baliktad yung bahay. So yun, kailangan pala magpabook muna dito bago pumunta sa Sagada. Sagada. So, hanging makikita Coffins. nyo naman may signboard. Hanging Coffins. Katok-tok pa. Sa Hanging Coffins, 1:10 is. Ayan, sabi. So, guna kayo sa may Hanging Coffins. Opo. Ay nga ni Kami mo. Hanging Coffins ito din. Dapat sa bisa sa pangata. But yung nakapag-register na kayo, ma'am? Hindi pa po. Register mo na kayo na Saan po yun? sa may tourist information. Saan po Saan yun? po yung tourist information? Tourism? Sa yes. Tapos sasamahan na kayo ni Kuya. Sige po. So, bali siya na po yung maging guide ninyo. Okay, salamat po. Alam na, Aiden? Yun, good morning po mga kababayan, mga idol. Papunta po kami ngayon ni Calorni sa tourism. Kukuha tayo ng paparegister po tayo para dun sa pagpunta natin sa Hanging Coffins. So yun, samahan nyo po kami. May kasama kaming guide nasa likod, tour guide. Hindi na siya makasakay dito, punong-puno yung likod natin, kaya samahan nyo kami at puntahan natin yung pinakasikat dito, yung Hanging Coffins, at malaman natin yung history, yung mga natatagong istorya ating sasariwain. Tara po, samahan nyo kami sa aming ikalawang journey dito sa Mountain Province, dito sa Sagada. So yun, magre-register po muna tayo dito sa Tourist Information Center bago tayo makapag tour. Ayan. Good morning po. Baka gusto na sir ng bonus. So yun, Yun sir. bago kayo punta sa mga destination, kailangan mag-register, ma'am? Yes po. Kailangan natin mag-register. Anong purpose nito, ma'am? Registration. Kasi yung registration po yan ang magiging pass po ninyo sa lahat ng sites na pupuntahan. Ayun. I-check po kasi siya sa mga entrances. Ayan. At saka support na rin natin sa local Support government. sa local, sa LGU po na. Sa, Ay, interesado ka? Sige, ano? Ito po, yung resibo sir, palaging dalhin. Ay, sige. Picturean kung maaari po. para saan po yun? Pang-registration na kami. Sa'yo? Gallery show daw po, sir. Gusto niyong mag-join bukas, sir, ng gallery show namin, sir. Oh, may galing Yes, sir. Thank you, sir. Ay, isang araw lang ako. At siya naman, Once mabalik. Ay, mabalik. So yun yung mga pupunta dito sa sa Hanging Coffins. Kailangan natin may mga dalang sasakyan, magbabayad tayo ng parking. 50 pesos po. At after daw dito sa church, dito tayo magpapark. Pakit na tayo sa Hanging Coffins at nagpaiwan na si Calorni. Masyado daw matarik. Ay. So yan. Yeah, sir. Opo. Pwede kang magpalipad pero dito lang sa ground pero pag dyan sa Bawal po. bawal. So iwanan ko na lang dyan. Pwede. Para wala akong dala. Pwede yung camera Sasakyan. pero yung drone hindi po pwede. Magkano pang bayad dito? Meron pong 10 pesos each po. So yung kinuha natin resibo sa environmental po? Tourism. Kailangan Tourism office po. tourism office, kailangan pinipresent po dito yan, kaya ingatan nyo po. Thank you very much. Thank you po. Start na tayo. Dito pa lang umihingal na ako, kuya. Konti lang to. Pero pag ang sa baba yun. Pero yung pag-akyat natin, yan ang medyo matarik.
mataas. So dapat ito sa isang biyahe 10 person 10 packs po. Solo lang natin ang biyahe kay kuya kasi maabala tayo pag sumama si Kalorni, mabagal sa mga akyatan. Dito na tayo sa ito na yung public cemetery. Ano po sir, balita ko may nasama sa 44 na dito na libing. Meron po sir. Meron so yan the Church of Saint Mary the Virgin Cemetery. Ito po yung madadaanan at kasama po ito sa history. Ano po? Grabe nga. Shortcut yan. Ito hindi. Long cut. Ito yung shortcut. Shortcut nga. Shortcut. Kailangan may planax. Grabe. Yun Yun ba yun sir? Yung sa Mama Sapano? Yes. Alin sir? Ay siya. Alin po? Si Noel Gulukan. Si Noel Gulukan. Yan. Isang hero po natin sa 44 po. Yan, saludo po sa inyo. PO3 Noel Gulukan. Yan. Ano sir ang history nitong? Okay, so dito po sa cemetery na ito ay merong mga bawat puntod ay mayroong mga charcoal o uling. Kasi dito sa cemetery na ito tuwing November 1st pagkatapos ng misa doon sa St. Mary's Church, katapos ng 5 to 6, then after 5 to 6 na matapos yung misa, pupunta sila dito at magsisiga ng kahoy o yan ang tinatawag naming salang. Sabay-sabay po yan. Sabay-sabay walang na. mauna. Kung sinong dito, basta't magsindi na lang. Ayun. Hindi pinipilo kung sinong mauuna, basta pupunta sila dito. So yan. Okay, so, At siyempre kaya daw may mga bakante para yung halimbawa yung nauna yung babae, merong bakante para pag nawala rin yung lalaki, merong paglalagyan. Ano po? yes. Ganon ang entayan dito. Kumbaga preparation na talaga. Yes, ibig sabihin kapag bukas yung isa, buhay pa yung asawa. Pag merong bukas. Yes. Ay babae o lalaki yung nauna. Okay, so ang daan dito ay tagilid na. Gilid ng bundok. Ano po? So ito may mga bukas, ibig sabihin yung isa pa lang, no? Si Sir Isidro pa lang. Yun. Saka ito bukas. Ibig sabihin daw
buhay pa po yung partner. So napakaganda pala ng paligid nito. Puro batuhan. November 1 din po ang sinicelebrate yung araw ng patay dito. Yes po, sir. Kunti lang naman yung akyatin. Kunti lang po. Mga 5 hinga lang. Wala na yung pagod eh. Hihingaling ka lang ng konti. Nakapag na kayo sir? Sa mga foreigner? Meron din po. Nakapag-guide na kayo? Yes po. Di malupit kayo mag-English sir? Hindi naman. Basta nagkakaintindihan lang? Yes sir. Okay, so ito po ay Ayon po kay kuya, sa lumang kaugalian daw po ay dito sumisigaw ang mga tao bago maglagay ng ililibing sa kuweba. So makikita ang mga malalaking boulders ng mga limestone dito, lalo na dito sa valley na ito. Mga limestone yan kuya? Yes sir. Limestone pala yan. So ayun na, nakikita na yung hanging cappings dito. Ayun na ito, rockwood. Oo. Okay, so Ganda. dito matatanaw ang hanging cappings. Diyan po. Anong bundok yan kuya? Mount Kanipaw po sir. Mount Kanipaw. Kanipaw. Yes sir. At dito po nakikita yung hanging cappings. Ayan, tanaw na po dito. Tara po, bababa tayo. Materik nga. Materik yung pababa. Pero napakaganda, grabe. Okay sir. Again, so kapag may malaking butas dito sa mga bato, doon po inilalagay yung mga inililibing yung mga patay. Kagaya nun. Yun nga nasa butas Pinagpatag muna yung paglalagyan ng mga kabao. Yan, sa di kalayuan ay makikita mo yung mga kabaong po na nakasilid sa kuweba. Materik talaga. Meron din dito sir. Oh? Puntahan natin. Meron dyan? Sige. Sa malapitan naman. Lang kasi yung daan. Ayun. Ito. Yan po. Meron nga dito. So ito, nasa kuweba. Basta pala may mga hukay, no? May butas malaking bato. Sa tingin niyo sir, mga ilang taon na ito? Tagal na po. Pero itong mga yata bagong kabaong ang mga ito. Bago no? Yes. Kasi yung old talaga yung inukit. Kaya yan. Yung nasa ibabaw. Yan ang mga old na.
ginawa noon. Ibig sabihin, sir, nandito pa yung mga ano niya, mga apo-apo, ano? Yung mga Bumabalik dito pag November 1. yung mga dito ang ginagawa, nakakatay lang sila ng manok sa kanilang bahay. Yan ang ginagawa ng mga inilibing dito sa mga bato. Nag-aantay ng doon sila magkakatay ng manok para doon. then pagkatapos tatawagin nila yung mga espiritu ng mga namatay. Minatay nila. tinatawag na lang. Oo. Ritual, may Ritual ritual doon sila. sa kanilang bahay. Ganun pala ang kanilang kultura. At yung pala ay inukit yung luma na yun. Dito, grabe ang daan dito. Kailangan maluwag yung pantalon mo. Talagang limestone siya, no? Matirik talaga. Matirik yung daan. Ayan, oh. Matirik. Ito po yung rock climbing. Wall climbing. Meron palang wall climbing dito. Sa mga gustong adventure dyan, meron dito. Dito yung mga kape. Yan yung tinatawag na Typica Arabica. Arabica. Ang may tanim niyan, sir, government? Private property. Private yan. So may man nabibili ditong kape? Meron po. Yan po yung nakasupot na Beans pa o grind na? ground na. Naghanap ako yung beans pa lang. Nag-order sa akin yung anak ko eh. Marami dyan sa town. Ay talaga matirik. Panibagong matirik na naman. Ang bahag dyan. Yun. So yun, nandito na yung hanging kaping. Maliit yan. May bakod, ano po? At dito ko po nasaksihan ang nooy napapanood ko lang sa mga telebisyon at mga international na palabas na famous hanging coffin. At iba pala po ang pakiramdam kapag nakita mo siya sa personal. So mga kababayan, mga idol, nandito na tayo sa sikat na destinasyon at tourist attraction dito sa Sagada, ang hanging coffins. Nandito na po tayo ngayon at nandyan sa ating harapan. Sa mga narinig kong istorya nito ay nasa 2,000 years na nagawi ito, at sila ay may paniniwala na kapag nilagay nila dito yung kanilang yumaong kamag-anak ay parang mabilis makabalik sa kanila, kasi may tradisyon pala sila na kapag araw ng patay, nagkakatay sila ng mga baboy, kung ano ang makakatay nila. Naghahanda sila at tinatawag nila yung espiritu sa kanilang bahay. At sa paniniwala nila, mabilis makapunta sa kanila yung espiritu kung nakahangin lang na ganito, kumpara sa mga nakabaon, yung mga binabaon. Ayan ang mga narinig nating istorya dito. Kaya so ngayon nandito na tayo sa harap ng
hanging coffins at Ang hanging coffins na ito po ay naumpisahan po ito noong 1960s at ang latest ay 2010. Lahat po ng kabaong dito ay may 19 na coffins. 19. Yes po. Okay, so kung paano nila iniakyat yung mga patay doon ay meron pong istorya kasi ang lamay kasi ng patay dito ay mga 3 araw. So bali yung 2 araw parang yung patay ay parang hindi sinasabing siya ay patay pa. Pero parang may sakit lang na nakatulog lang sa kanyang higaan. Okay, so sa 3 araw, yan po, kapag inilagay na sa ngadil o sa upuan, kagayan yun, nakahangin yung upuan na yan, kaya lang sila, pag pinaupo yung patay dun sa upuan, ibig sabihin, ang namatay ay talagang patay na. Yan po, siya talaga ay patay na. At doon, kapag nailagay na yung tao sa silya o upuan, doon na yung mga matatanda, magsasabi sila ng mga mayroong ding bayao na tawag namin. O kung hindi, magsasabi sila ng mga magandang ginawa yung tao. At saka yung iba pa, pwedeng mayroon ding ginagawang iba pa kaya ng hindi ko alam kung ano yun. Ceremonial. Ceremonial. Yes. Ginugunita yung mga magandang nangyari. Yes po. At saka yung kamag-anak din, pwede silang magsalitang last farewell bago ilibing yung patay. Paano po yung dinadala dyan? Paano pag ano kasi, sa 3 araw ng umagang-umaga, ang mga tao ay talagang cooperation silang pupunta sila dito. Pati rin yung kabaong na una, iunan nila dito. So, pagdating nila dito, gagawa sila ng scaffolding para may tuntungan. Para dun sila tutuntong din, magbubutas sila ng butas doon o mag-drill sila para may paglalagayan yung mga bakal. Tulong-tulong pala yan po. Tulong-tulong po Kuya, sila. Para, ano nga pong pangalan niyo? Doming po, sir. Si Kuya Doming. Kuya Doming, mayroon ako napanood na matagal ng istorya yon sa documentary. Ang sinabi nila doon na narinig ko sa paniniwala nila, ihinahang daw nila yung mga ganyang kabaong para wag makuha ng mga hayop. Opo, para huwag galawin yung mga hayop. Totoo po. Yan din po ang sinabi yung isang matanda nang magkaroon kami ng seminar history and culture. Yan po ang sabi niya, para hindi galawin yung nasa loob ng kabaong. Yan po ang isang rason. Isa yun sa dahilan. Yes, yan po ang pinaka ng rason. Ang pangalawang dahilan, para yung espiritu madaling makalabas sa kanyang kabaong. Yun pala yun. Kasi kapag daw nakalibing sa lupa, parang nasa prison cell. Parang nasa prison. Mahirap makalabas yung espiritu ng patay dahil nakabaon sa lupa. So yun yung dalawang paniniwala. Ano po? Yes po. So yun, nalinawan natin kay Kuya Doming. Kuya Doming, saan yung pwede mo raw sigawan yung espiritu? Doon po sa viewpoint. Ang ano doon kasi, hindi sisigawan yung espiritu, kundi magsisigaw sila para ipaalam na may kasama silang ipunta rito. Parang pagpapaalam ba ng mga tao na mayroon silang dadalhin na kasama nila. Yun. Kaya nga sinabing Eco Valley. Eco Valley. Yun pala yun. Yan po. Akala ko yung mga puno-puno. Doon pala yun. So yun.
Yung pala yung Eco Valley, nadaanan na pala natin. Mamaya balikan po natin yun. So ito pala yun, ano, yung maliit pa ako, napapanood ko na ito. Napakaswerte po natin at napuntahan natin ito. Bago man lang tayo mawala sa mundo ay napasyalan natin yung mga history lang sa television lang natin napapanood, no? At ngayon ay napupuntahan na natin dito sa mismong actual, ano, personal natin napuntahan. So, kuya, isang tanong lang, ano, ito Yes, bang sir. nakalibing dito sa Hanging Cabins purong mga igorot lang? Yes po, dahil sila po ay taga rito rin. May requirements po kasi ang nakaliping doon sa Hanging Cabins. Ang isa doon is taga rito, may anak, may apo. Yan po. Full-blooded Yes igorot. po. Yes sir. So madaling sabi, FBI. Yes sir. FBI, full-blooded igorot. Yes So sir. yun. So yun na po yung istorya ng pagpunta natin dito, yung episode 2 ng biyahe natin sa Mountain Province, Sagada. At ito po yung napili natin puntahan, itong Hanging Cabins po, na sikat na sikat. Karamihan po ng mga vlog ng foreigner ay nakikita po natin ito, no? At samahan nyo po kami sa aming ikatlong destinasyon, ang Banawe Rice Terraces. Sana po ay supportuhan nyo pa rin kami at alamin natin yung mga historical na natatago, ano po, ng bawat bayan dito sa Mountain Province. Ayan, maraming salamat po. Spread love po sa lahat. God bless. Sa stage. Sa Wag lang tatapak sa stage. sa stage, pwedeng pumasok po. Pwede po. So ito yung simbahan natin na yun ng mga Amerikano, ano po? Ang St. Mary the Virgin Church. So ito po yun. Yan po yung unang simbahan. Ito yun. Ito ang itsura niya noon. Ibig sabihin na ano na to, na-renovate na. Yes sir. Kahoy, ano? Bubong niya kahoy? Kahoy yung ano, pero Kisame. So ang ganda, oh. Ano istorya nito, sir, na simbahan natin? ito po ay established ng mga American missionaries, lalo na si Reverend Staunton. Siya po ang unang dumating dito at nagpumisa ng unang simbahan dito sa Sagada. At yung all na simbahan, yun po yung pictures kasi ang simbahan dito noon ay binumba noong World War II. Kaya pagkatapos ng World War II, na-renovate na yung nabumbang simbahan at ito na ngayon ang hitsura sa loob at sa labas. Ito na yung bago. Yes po. Ang susunod na episode ay papakita naman natin ang Banawe. Papakita natin ang mga magagandang tanawin sa Banawe. Tara po, samahan niyo po kami sa ikatlong naming episode ng aming travel vlog.